Ayan, good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Good morning na sa lahat ng ating mga naka-online, sa ating mga early birds. Yan. Good morning na po sa bawat isa. Bago tayo mag-upisa mga kapatid, tayo po'y umawit sa ating pong Panginoon. Tutugan natin siya ng papuri, pagsamba sa araw na ito. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makasama ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Minsan pa, pagising sa umaga, pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magulang ng kapangyarihan mo, ayaw kong magulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Hallelujah. Ayaw ko magulang ng kapangyarihan mo, ayaw ko magulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. 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 Tunay nga, Panginoon, ang aming kalakasan ay naggagaling po sa inyo, Panginoon. Nanggagaling po sa inyo ang aming mga kalakasan, Panginoon. Kaya naman salamat po sa kalakasang ito. Purihin po kayo sa umagang ito. Dakilain po kayo, Panginoon. Patuloy ko pong tinataas sa iyo, Lord, ang may pong daily vibrant word and daily devotion sa umagang ito, Lord God. Samahan niyo po kami, O Lord God. Pagharian po kami, Panginoon, sa pangalan ng Jesus. Sinalahan ko po anumang praktika walang kaaway. Sa araw po na ito, malaya po rin pumilos sa amin, Banal Espiritu. Guide us along the way, Lord God. In Jesus' name. Amen and amen. Thank you, Lord. Salamat po. Yan, good morning na sa ating lahat, mga kapatid. Purihin na ang ating Diyos na buhay sa umagang ito. So, keep on tagging, keep on sharing ating pong live streaming, mga kapatid. Yan, para marami pong makapakinig, makapanood ng ating pong daily devotion. So, sa umagang ito, mga kapatid, pagpapatuloy po natin yung tiyatalakay natin patungkol po sa libro po ni Pastor Rick Warren, no, ang Purpose-Driven Life. Kaya nga sabi po niya, how can anyone discover the meaning of life? If you fail to discover the purpose of your life, there is a consequences. No, lagi natin sinasabi, may consequences po, mga kapatid. Kaya napakahalaga na ma-discover natin yung purpose po natin, why we are here on earth. Bakit po tayo dito sa mundong ito? Why we exist, no, sa mundong ito. Ngayon po ay day 4, made to last forever. Made to last forever.
Sabi po ng Ecclesiastes chapter 3, verse 11, God has planted eternity in the human heart. Kasabi po ni Abraham Lincoln, surely God would not have created such a being as a man to exist only for a day. No man was made for immortality. Tiyak na hindi nilikha ng Diyos ang isang nilalang na tulad ng tao upang umira lamang sa isang araw. Hindi. Ang tao ay ginawa para sa immortalidad. Sabi po ni Abraham Lincoln. We are made to last forever. Life on earth is in just the dress rehearsal before the real production. Earth is the staging area. Diba? The free school. The tryout for life in eternity. You have an inborn instinct that longs for immortality. This because God designed you in His image to live for eternity. Kaya nga itong buhay natin for eternity to. Para ito sa eternity, mga kapatid. Not temporal, but eternity. Nobody want to fail, and God didn't create you to fail. Hindi tayo create ng Panginoon to fail. Always remember. Take note. Hindi tayo create ng Diyos para mag-fail, mga kapatid. Kaya sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 10, sabi ni Paul, for we are His workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance, that we should walk in them. Diba? We are God's masterpiece. Sa ibang salin, no? Sa ibang translation. We are God's workmanship. Napaganda po, mga kapatid. Because you were made to last forever, there are two destinations of men. Eternity offers only two. Ano itong two na to? Na destination. Heaven or hell. Dalawa lamang po ang destinasyon ng tao. Hindi po tatlo, dalawa. Take note. Heaven or hell, mga kapatid. Because you were made to last forever, you can choose to spend eternity in one of two places. Kaya ngayon pa lamang, no? Pwede ka nang mamili kung saan mo gustong pumunta. Sa langit ba o sa impyerno? When you make Jesus the Lord of your life, you accept your inheritance as God's child in your forever home in heaven. Kaya nga hindi lahat ng tao mapupunta sa kalangitan, mga kapatid. Lahat ng tao nilikha ng Diyos, pero hindi lahat ng tao ay anak niya. Sabi po ng John 1:12, bigyan lang niya ng karapatan na maging anak niya yung mga taong nanampalataya at tumanggap sa Kanya. Inaccept ang ating pong Panginoon bilang Lord and Savior. That inheritance can never be taken away from you. It's God's amazing gift to you. Kasi po ng Hebrews 13 verse 14, for this world is not our permanent home. We are looking forward to a home yet to come. We are long for eternity. Yan po yung pagkatawag po sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Your relationship to God on earth will determine your relationship to Him in eternity. Kaya nga ito pong mundo ng ating ginagalawan habang nandito pa tayo, ito po ay training ground po natin. Rehearsal. Kasi po pagpunta natin sa langit, may requirements po doon, mga kapatid. Kaya nga nagtitraining tayo dito sa mundong ito. Di ba? Mga kapatid. Kasi dalawa lamang ang pupuntahan ng tao. Either heaven or hell. Your relationship to God on earth will determine your relationship to Him in eternity. Ito po ang magdedetermine sa iyo sa eternity. Kung paano mo pinapamuhay yung kalooban ni Kristo sa iyo. Buhay. Kaya nga if you reject His love, His forgiveness, in salvation, you will spend eternity apart from God forever. Malinaw po yan. Sa hell po yan, mga kapatid. Kapag di mo tinanggap ang Panginoon bilang Lord and Savior sa buhay mo, nireject mo ang ating pong Panginoon, matik po yan.
you are forever apart from God. Hallelujah. Heaven is the place God is preparing for His family. Ito po yung vision, goal ng ating pong Panginoon sa kanyang family. Yung mapunta lahat ng kanyang mga anak sa langit. Because we are heaven-bound, not hill-bound, mga kapatid. Tanda natin, heaven is the place God is preparing for His family. Gusto niya family makapunta sa langit. When God started thinking up earth, He also started thinking up heaven. Why? Because itong mundong ito na ating ginagalawan ay corrupted. Ito po ay mapaparang, madidiminish. Mga kapatid, why? Because He knew you were not meant to live here forever. Alam ng Diyos na hindi tayo forever nandito. Kaya ang tawag sa atin, foreigner. Tayo po ay mga nangungupahan lamang sa mundong ito. This is not all there is. That's a good thing because you don't want to live in an imperfect place forever. You want to live in a perfect place that was made just for you as member of God's family. Diba? Napakaganda pong pribilehiyo or assurance na mapabilang doon sa pamilya ng Diyos, mga kapatid. Our life may be finite and temporary here on earth, but we have a hope and promise that as was we are citizen of heaven, we are made to last forever. Yun po yung pagkatawag po sa atin ng Panginoon. Yun po yung design sa atin ng Panginoon to made to last forever. Diba? Hallelujah. Gusto ng Diyos, we are made to last forever. Kaya ang tanong, how do you look at life differently when you understand how short it is compared to eternity and how much you have to look forward to as a follower of Jesus? Paano mo naiiba ang pagtingin sa buhay kapag naunawaan mo kung ano at gaano kaikli kumpara sa kawalang hanggan at kung gaano mo kailangang umasa bilang isang tagasunod ng ating Panginoong Hesus? Life here on earth is temporary. Life on earth is short. Mga kapatid, kumpara doon sa nakaabang sa atin sa kalangitan, eternity. What are some ways to have experienced God as your Heavenly Father? What is it like to be His child? Kaya nga, yung pagiging anak ni Kristo, anak ng Diyos, isa po yung pribilehiyo. Ang tawagin tayong bilang anak ng Diyos. Kaya ano ang mga paraan na naranasan mo ang Diyos bilang isang makalangit na ama? Ano ang pakiramdam ng pagiging anak niya? Does thinking about heaven give you an urgency to tell others about it? Why or why not? Kaya nga, we are saved to serve. Yun po yung calling sa atin. Na tayo po sinave ng Panginoon. Gusto din po natin masave yung ating kapwa. Masave yung ating family. Masave yung lahat ng mga tao makakilala sa Panginoong Hesus. Iyon ang ating ginagawa, mga kapatid. Kaya nga meron tayong ganitong gawain, live streaming, para maabot po nila, makapakinig po sila through this platform. 'Di ba? Mga kapatid, maabot po sila ng ebanghelyo ng kaligtasan kahit saan ka man sa apat na sulok ng mundo. Ang pag-iisip ba tungkol sa langit ay nagbibigay sa iyo ng pangailangang sabihin sa iba ang tungkol dito? Bakit o bakit hindi? Why mahalaga? Bakit mahalaga na masabi natin ito sa ating kapwa? Kasi ito po yung good news, mga kapatid. Di ba? Tragically, many people will have to endure eternity without God because they choose to live without Him here on earth. Kaya nga, choice po ito eh. Choice ito, mga kapatid. When you fully comprehend that there is more to life than just here and now, and you realize that life is just preparation for eternity. In this life is a preparation for the next. When you live in light of eternity, your values change.
Kaya ang focus po natin sa langit. Doon tayo nakatuon. Kaya sabi po ni Paul, di ba? Focus on Jesus, the perfecter and the finisher of our faith. Focus on Jesus alone. Di ba, mga kapatid? Kapag lagi natin ganun ang tinitingala natin, mga kapatid, magiging excited tayo for eternity. Why? Kahit habang nandito tayo sa mundong ito, ginagawa natin yung kalooban ng Diyos para sa eternity. We are here rehearsing. Diba? Training ground natin. Diba? Nag-aaral tayo. Diba? Nag-disciple tayo. Nag-Bible study tayo. All of these things is preparation for the eternity. For eternity, mga kapatid. Gusto ng Panginoon walang maiwan. Gusto ng Diyos lahat ng kanyang family, gusto ng Lord lahat ng kanyang iglesia ay makasama niya sa kalangitan, makasama niya sa eternity. Walang ma-leave behind, mga kapatid. Kaya ito po ang ginagawa natin, nag-aaral po tayo, nagpupursige tayo, na lalo natin na maunawaan ang salita ng Diyos. 'Di ba? Lalo natin maranasan yung kabutihan ng Panginoon. Yung pangako ng Panginoon through the Bible ay manamnam po natin, mga kapatid. Masariwa natin. Kasi may eternity. At meron ding pong hell, mga kapatid. Iyon po yung katotohanan. Two destination ng tao, mga kapatid. At ang gusto ng Diyos, walang ma-leave behind. Lahat mapunta sa langit. So mga kapatid, ang hamon po natin sa umagang ito, na kung ikaw po ay naabot po ng ganitong live streaming, nakapakinig po tayo, ang hamon po sa atin ng Panginoon, i-share mo po ito sa iba. Para naman yung iba makapakinig sila. No? Para ka din kasi nag-i-evangelize dito, kapatid. Through your sharing, 'di ba? Yung link nito, yung broadcast nito, 'di ba mga kapatid? Para ka na nag-share ng tao. Mahalaga po na lahat ng tao ma-aware dito. Ma-open mind. Ma-educate. Ma-encourage sila. Para hindi sila maging ignorante, mga kapatid. Na ang tao may dalawang patutunguhan. Pwede kang mamili. Yung pa lamang pwede kang mamili kung saan mo gustong pumunta. Pero ako niniwala, walang pipili sa impyerno. Lahat gustong pumunta sa langit. Pero may requirements po. Di ba? May gustong ipagawa sa atin ng Panginoon para makapunta tayo sa kaharian ng Diyos. Kailangan mo siyang tanggapin, kailangan mo siyang sundin, mga kapatid. Kaya nga sa oras na ito, kung wala ka pang tuwirang relasyon sa Panginoon, not religion, but relationship. Relationship with Jesus alone, in faith alone, can bring you in eternity, in heaven. As a question to consider, since I was made to last forever, what is that one thing I should stop doing and the one thing I should start doing today? Kaya kung meron ka pang mga ginagawa na hindi kaluguran sa Panginoon sa oras na ito, tanggalin mo na siya. Palitan mo na siya ng mga bagay-bagay kung saan nalulugod ang Diyos. Isa po sa pinakamagandang